Hindi siya makahinga. Para siyang sinasakal kahit pa nakalayo na siya kay Johan. Nasa loob na nga siya ng opisina niya pero parang sasabog pa rin sa kabang puso niya. Sa sobrang panghihina nga'y napahawak siya sa mesa. What was that? Mahina niyang tanong sa sarili. Hindi na nga siya komportable sa paghalik ni Johan sa kanya. Idagdag pang sinabi nito. God, did I cheat? Nangilid ang luha niya kahit hindi siyang humalik para pa rin yung pagtataksil kay Rafael. Nasa ganoon siyang ayos noong tumunog ang cellphone niya. Literal na nawalan siya ng balanse at kamuntikan na bumagsak sa sahig matapos makita ang caller. Umayos siya ng tayo. Pumikit siya ng mariin at hindi alam kung sasagutin ba ang tawag. Hanggang sa mapunta na lang yun sa missed call. Huminga siya ng malalim ngunit muling tumunog ang cellphone. Napalunok siya. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang cellphone. Halos hindi niya pa mapindot ang green button sa sobrang panginginig ng kamay niya. Maging ang paglalagay noon malapit sa tenga niya ay halos hindi niya magawa. What took you so long? May kalakip na pagkainip na bungad ni Rafael sa kanya. Tumikhim siya at pinuhos ang lakas sa mesa bago sumagot. I was out. Kumuha ako ng kape. Pinagalitan niya ang sarili sa pagkautal. Inosente naman siya pero pakiramdam niya talaga nangaliwa siya. Natahimik ito sa kabilang linya at mukhang pinapakinggan lang ang paghinga niya. I'm sorry. Bigla ang sambit niya sa asawa. Dinig niya ang tumunog na upuan na tila gumalaw ito sa ayos. Bakit ka nagsusorry, Emilia? Sumeryoso ang boses nito. Nanginig ang mga labi niya. Ramdam niya ring nag-init ang sulok ng mga mata niya. Gusto niyang sabihin na nangyari at magpaliwanag kahit pa wala naman siyang ginawang kasalanan. I'm sorry. I'm not just feeling well. Imbes ay sagot niya. Napabuntong hininga ito. You should rest and take day offs, baby. Maiintindihan naman ni Dad kung magpapahinga ka. Isa pa, I'll be home soon. Mamadaliin ko ng trabaho dito para maalagaan kita. Babawi ako, Mapait siyang napangiti. Kung tutuusin ay wala sa kalingkingan ni Johan si Rafael. Mas lamang ang asawa niya kaya hindi dapat niya pinoproblema si Johan. I will. I miss you, Raf. Bukal sa loob na sambit niya na ikinatigil nito. Hindi naman niya sinabi yun para pagtakpan ang nangyari. Totoo namang namiss niya ito. At kung nandoon ito ay malamang na hindi mangyayari ang kanina. Did I hear it right? Namiss mo ko, baby? Tila nahihirapang tanong nito. Kahit ganoon ang boses nito ay alam niyang nakangiti ito. Kilala na niya si Rafael. Alam na niyang galawan nito. Umuwi ka na, please. Mahina itong tumawa. Akala yata nito'y nagbibiro siya. Pero kahit ganoon ay nangako itong uuwi agad ora mismo. Matapos lang ang ginagawa nito. Pinanghahawakan niyang sinabi ng asawa. Pilit niya nga itong iniisip ngunit sa kabila noon. Pabalik-balik din sa isipan niyang ginawa ni Johan. Napabalikwas siya ng bangon at mahinang sinampal ang sarili. Think right, Emilia. Pagkausap niya sa sarili. Kaya lang ay bigo siyang makatulog ng maayos at isipin si Rafael. Idagdag pa na pagpasok niya muli sa opisina kinabukasan ay may pumpon ng puting rosa sa kanyang mesa. Agad siyang kinabahan at kinutuban. Ayaw na nga niya yung lapitan o hawakan. Gusto niyang isipin na galing yun kay Rafael. Pero malakas ang kutob niyang hindi. Tinitigan niya pa yun ng matagal hanggang sa sumusukong kunin na yon. Hindi niya inamoy. Hinanap lang niya ang card para kumpirmahin ang hinala niya. Pretty sunshine. Let's meet on the pantry later. I miss your coffee. Johan. Para na naman sasabog ang ulo niya sa nabasa. Hindi niya magets kung ano ba talagang motibo ni Johan. Pero isa lang ang gusto niya. Ang tigilan siya nito dahil wala siyang balak na sirain ang pagsasama nila ni Rafael. Hinaklit niya ang card at binuhat ang pumpon ng bulaklak. Nagmamarcha siyang lumabas. Gulat na gulat pa si Fe sa kanya. Pero napangisi matapos makita ang hawak niya. Sinong nagpasok nito sa loob? Hindi naman napuknat ang ngiti ng sekretarya niya kahit pa seryosong tanong niya para pa itong kinikilig sa kinauupuan. Delivery boy ang naghatid dito? Ay sus, miss na miss ka na siguro ni Sir Rafael at pinadalhan ka ng bulaklak. Umawang ang mga labi niya. Ibig sabihin hindi nito alam na si Johan na nagbigay? Humanda ka na pag-uwi niya, Emilia. Walang tulugan yun. Sa bagay kung si Rafael ba naman ang asawa ko ipagbibigyan ko gabi-gabi. Pangaasar pa nito, hindi siya makasagot. Daig niya pang nagtatago ng kabit. Mabilis niyang pasikretong nilukot ang card
at bumalik sa opisina. Iniwan niya si Fe na kilig. Kung alam lang nito kung sinong nagbigay at tsak na sesermonan siya. Tinapon niya sa basurahan ang card at ang bulaklak. Huminga siya ng malalim at pilit inisip na kunwari ay walang nagbigay sa kanya noon. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, ngunit sakit sa ulong nakuha niya. Napapikit siya at muntikan pang makatulog kung hindi lang kumatok si Fe. Hindi ka ba lalabas para magkape? Uy, bakit mo naman tinapon yung bulaklak? Ayaw mo ba? Tuloy-tuloy itong pumasok at sinilip ang basurahan niya. Mabilis niyang sinipa yung patago sa gilid ng mesa. Hindi, tinabi ko lang. Tsaka ayoko ng kape. Hindi na ako makatulog sa gabi, kakakape. Pagsisinungaling niya, ngumisi ito sa kanya. Ay sus, mismo lang si Rafael eh. Kahit mag-leave ka pa ng 1 buwan pag uwi niya, ayos lang. Napailing siya rito. Pakunwari niya na lang na pinaalis para lang kumalma pa siya. Pero ang pagsakit ng ulo niya ay magsusunod-sunod pala lalo na't araw-araw ay may panibagong bigay si Johan sa kanya. Kundi bulaklak ay pagkain. Madami na rin siyang nalukot at natapon na card sa basurahan. Ang mga pagkain naman ay binibigay niya kay Fe. Mukha na nga itong nagtataka lalo pat lahat ng bulaklak ay tinapon niya sa basurahan. May love quarrel ba kayo ni Sir Rafael, Emilia? Ayaw mo ba sa mga binibigay niya? Binugso siya ng kaba. Wala siyang maisip na irarason. Hindi naman. Hindi ko naman din kasi kailangan. Mabilis siyang tumalikod pagkasagot. Pumasok siya sa opisina at napahawak sa dibdib niya sa sobrang kaba. Hindi na rin siya makapag-focus sa trabaho. Parang ayaw na nga niyang pumasok bukas. Ang kaso ay hindi pwede. Binalikan niya ang ginagawa sa laptop. Hindi pa nagiinit ang mga mata niya ay may kumatok na sa pinto. Sumilip mula roon si Fe. Nasa na ba si Sir Johan? Pwede daw bang pumasok? May ibibigay yatang files. Hindi siya agad na nakasagot, pero sa huli umiling siya. Sabihin mo ibigay na lang kapag nandito na si Rafael. I'm kind of busy, Fe. Tunog pagod ang boses niya para makumbinsi ito. Nakahinga siya ng maluwag noong tumango ito at sinarado ang pinto. Pero ang ginhawang yun ay sandali lang sapagkat muling bumukas ang pinto at niluwa noon si Johan na may hawak na folder. Kumalabog ang puso niya at napatayo. Sinilip niya pang pinto ngunit sarado na yon. Anong ginagawa mo rito? Madiin niyang tanong. What? I miss you. Hindi ka na nagpupunta sa pantry, Emilia. Tinaliman niya ito ng tingin. Tigilan mo ako, Johan. Asawa ko ng kuya mo, so please. Tama na tong kahibangan mo. Kumibot ang mga labi nito, ngunit hindi nagpapigil sa paglapit. Tumigil ito sa harap mismo ng mesa niya. Sinulyap ang panitong mesa ni Rafael. Wala naman si kuya. Katwiran pa nito. Nasapo niya ang noo sa sagot nito. Pagtingin muli dito'y desidido na siyang itaboy ito paalis. How dare you say that, Johan? Hindi ka ba natatakot? Wala ka bang konsensya? Isa pa wala kang mapapala sa akin. May asawa na ako kaya tumigil ka riyan. Bumalik ka na sa ate ko at ayusin mong relasyon yung dalawa. Madiing singhal niya rito. Para siyang naubusan ng hininga pagkasabi nun. Pero ang kausap niya'y maliit pang ngumuso. Pero ikaw nang gusto ko, Emilia. Papol ka kasi. Nagustuhan ko ang kape mo. Masama niya itong tiningnan. Ngayon kasalanan ko pa at ng kape? Umayos ka nga. Mahiya ka naman sa kuya mo. Why would I? Hindi mo naman siya gusto. Kaya bakit ako mahihiya sa kanya? Kumpiyansang sagot nito na kinanganga niya. Anong sabi mo? Sumandal ito sa mesa niya at tumitig na naman sa kanya. Gusto niyang umiwas ng tingin ngunit para siya nitong hinihigop at pilit hinahatak ang kanyang tingin. Tama naman ako, diba? Hindi mo gusto si kuya. Natameme siya. Inamin niyang crush niya si Rafael pero wala pa siya sa punto na mahal na niya ito. Hindi siya makasagot ngayon dahil alam niyang kapag umamin siya ay hindi ito titigil lalo. O baka gusto mo na siya? Dagdag na tanong nito. Nagtagi sa mga ngipin niya at kinuyom ang kanyang kamay. He's my husband and the father of my daughter. Pero hindi mo siya mahal, Emilia. Let's be honest here. Alam kong noon mo pa ako gusto. Inakala mo pang akong pumapasok sa kwarto mo. Nakakatuwa nga. Sana pala ako na lang yun. Shut up, Johan! Bumalik ka na sa opisina mo at itigil na to. Ngumisi ito. Pagkaraan ay dumukwang. Parang ibang Johan ang nakikita niya. I won't stop until I make you mine, Emilia. Madali lang palitan ng kuya ko. Lalo na't alam kong ako pa rin ang gustong-gusto mo. I don't like you. Hindi niya na ituloy ang sasabihin noong kabigin nitong batok niya at si Ilin siya ng halik.
Parang lumipad na naman siya sa kawalan dahil doon. Gumalaw ang mga labi nito na ikinapikit niya. Alam niyang mali pero hindi siya makakilos para patigilin ito. Laking pasalamat niya na tumunog ang pinto hudyat na binuksan yon. Mabilis niyang tinulak si Johan ngunit pag-angat ng tingin niya sa pinto ay nakatayo roon si Rafael at madilim ang tingin sa kanilang dalawa ni Johan. Raf, I can explain. Tanging nasambit niya. Kumakalabog ang puso niya sa sobrang kaba, lalo pat lumamig ang tingin ni Rafael sa kanya. Hindi na nga siya makapagsalita muli. Tumikim si Johan at agad na tinaas ang hawak na folder upang ipakita sa kuya nito. Files. Inutos ni Daddy. Good thing you're back. Medyo nahihirapan si Emilia sa dami ng ginagawa. You can help her now, kuya. Bumagsak ang tingin niya sa sahig noong hindi naman tiningnan ni Rafael si Johan. Nasa kanyang tingin nito. I think Emilia is not feeling well. I'll go now. Mabilis na paalam ni Johan. Narinig niyang mga hakbang at pagsara ng pinto. Noong maramdaman niyang sila na lang ng asawa sa opisina, ay hindi niya na talaga ito magawang tingnan. Gusto niya ring punasan ng mga labi ngunit ayaw niya itong maghinala. Muntik na siyang mapasigaw noong maramdaman ng palad nitong malumanay na dumapo sa noo niya. Lumipat pa yun sa leeg niya na tila dinadama kung mainit ba siya o hindi. Masakit ba ang ulo mo? Sinilip nitong mukha niya kaya't wala siyang magawa kundi mag-angat ng tingin. Napalunok siya. Hindi niya sigurado kung nakita nitong halikan o hindi. About Johan. Shh. He's here to help you. I understand, baby. Mabigat na sambit nito. Kinurot niya ang sarili. Mukhang hindi naman sila nito nahuli. Pero kahit ganoon hindi niya kayang umiti rito. Napabuntong hininga siya. I'm really sorry, Raf. Walang ibig sabihin. I'm a jealous type of man. But if it's about someone helping you, I can put aside my jealousy. Lalo siyang nakonsensya dahil doon. Parang gusto niyang umiyak at humingi ng tawad dito. Do you wanna eat something? Tanong nito matapos lumapit sa tabi niya. Umiling siya. Ikaw, baka gutom ka. Gusto ko na nga lang umuwi. Tinitigan siya nito. Let's go home then. Marami pa akong ginagawa. Natigil siya noong kuhanin nito ang laptop at ilapag sa sariling mesa. Take a rest. Ako na ang gagawa. Take a nap if you want. Humawang ang mga labi niya. Gusto niyang tumuto lalo pat alam niyang pagod din ito. Kaya lang ay pinatakan lang siya nito ng halik sa noo at giniya pa paupo sa kanyang swivel chair. Kailangan mong magpahinga kahit 2 araw lang. Huwag ka munang pumasok sa opisina. Suhestyon nito. Pabor siya doon lalo pat ayaw niyang makita si Johan. Ang inaalala niya lang ay baka kung anong sabihin nito kay Rafael. Isa pa isip baka madulas ang bibig nito sa mga bulaklak at pagkain na binibigay sa kanya. Lalo pat hindi naman ang asawa niyang nagbigay. Ayoko. Kung papasok ka, papasok din ako. Then I won't. We'll stay at home together, baby. Hindi siya kumibo o nagpasalamat. Tinitigan niya lang ito hanggang sa ibalik nito ang tingin sa laptop. Pinanood niya lang kung paano ito magtrabaho. Sa sobrang sama ng pakiramdam niya, hindi niya namalayang nakatulog siya. Noong malingat siya ay nasa sopa na. Rafael, mahina niyang tawag. Akala niya ay umuwi na ito. Pero bumukas ang pinto. Binundol siya ng kaba at agad na napalingon matapos makitang hawak nitong basurahan. Literal na pinagpawisan siya. Naroon pa naman ang mga cards ni Johan. Pinatapon ko. Puno na. Tipid na paliwanag nito kahit pa hindi pa siya nagtatanong. Let's go home. Dagdag nito. Tahimik siyang tumango at agad na nag-ayos. Niligpit din ito ang mesa. Hinintay siya nito at agad na pinulupot ang braso sa kanyang bewang. Na tila ba natatakot na tumakbo siya anumang oras. Napakatahimik nila sa loob ng sasakyan. Wala rin siyang maisip na usapan. Ayaw niya magpanggap na maayos siya, lalo pat may pagkakamali siya. Pagdating sa bahay ay dumiretso ito sa kwarto ni Serenity. Hindi siya sumunod. Mas gusto niyang maligo at burahin ang bakas ni Johan. Dapat ay hindi niya na ito iniisip lalo pat nandito ng asawa niya. Saktong natapos siyang maligo at paglabas sa banyo ay siya namang pagpasok ni Rafael sa kwarto. She's asleep already. Agad na bigkas nito. Mabuti naman, na-miss ka niya ng sobra, Rafael. Tukoy niya kay Serenity. I know. I hope you miss me too. Makahulog ang sambit nito bago pumasok sa banyo. Napahawak siya sa dibdib niya. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin may alam na ito. Binagabag siya ng kaisipang yon. Sa totoo lang ay gusto niyang pag-usapan at linisin ang pangalan niya sa asawa. Nagtagal pa siya sa harap ng salamin. Nagpapatuyo ng buhok.
Napatuwid siya ng tayo noong lumabas na ito at nakatapis lang ng tuwalya. Nagkunwari siyang nagsusuklay ngunit nung lumapit ito ay ito na mismong nagbabasa suklay. Agad na dumikit ang basa nitong dibdib sa kanyang likod. Tsak na bababasa ang suot niyang 90s pero hindi siya nagreklamo. Ang tagal mong nawala. Mahinang sambit niya. I'm sorry. That won't happen again. Marahan pa nitong kinagat ang balikat niya. Sinandal niya ang sarili sa dibdib nito. Ora mismo na sumiksik ang kamay nito sa looban ng 90s niya. At alam niyang ipagkakaloob na niya ang sarili dito, ngunit ibang nangyari. Pinigilan niya ang kamay nito na siyang kinatigil nito. Nagkatitigan sila sa salamin at alam niyang nagtataka ito. What's wrong? May halong pag-aalala sa boses nito. Sumakit ang lalamunan niya sa pagpipigil na maiyak. Sa totoo lang si Johan ang nakita niya sa kanyang isipan. Ayaw naman niyang may mangyari sa kanila ng asawa habang ibang lalaki ang iniisip niya. Pagtataksil pa rin yun para sa kanya. Sorry, sobrang sama lang talaga ng pakiramdam ko. Muntik pa siyang pumiyok. Bumuntong hininga ito at hinapit ang bewang niya. Hinalikan nito ang buhok niya at marahan siyang giniya sa kama. It's fine, baby. I won't force you. Nakakaintinding bulong nito. Umiling siya dito. Pero kailangan mo. Isa pa, ang tagal mong nawala. Deserve mo. Nilagay nitong hintuturo sa kanyang mga labi. Dahilan upang mapatigil siya sa pagsasalita. Shh. Marriage is not just about that, Emilia. Making love is just a bonus. Pinilipit siya lalo ng konsensya na wala lahat ng tapang niya. Pakiramdam niya hindi niya deserve si Rafael ngayon. Kahit marahas ito ay may lamang ang pagiging maalaga at maunawain nito. Tahimik nga silang natulog. Pinaunan pa nito ang braso sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Nagkasya na ito sa ganoon. Nalingat siya noong madaling araw. Nakaharap na siya kay Rafael, mahimbing pa rin ang tulog nito. Ngayong tinititigan niya ay lalo lamang siyang nakukonsensya. Hinawakan niya ang pisngi nito. Akala niya ay magigising dahil humigpit ang yakap nito. Pero hindi man lang nagmulat ng mga mata. Kung tutuusin ay hindi dapat siya matukso kay Johan. Mas magaling ang asawa niya sa kahit na anong aspeto. Pumaba ang kamay niya sa dibdib nito. Kusa niyang nilapat ang mga labi roon. Paluluguran niya ito. Tama lang na dito niya lang ibuhos ang buong atensyon niya. Ilang beses niyang pinatakan ng halikan dibdib nito. Ngunit halos magulat siya noong mabilis siya nitong maihiga at kubabawan. Naughty. Paus na bulong nito. Pininid nitong mga palapulsuhan niya sa bandang ibabaw ng kanyang ulo gamit ang isang kamay lang nito. Naningkit ang mga mata nito kaya't maliit siyang ngumuso. Bakit ba? Namiss kita. Nahihiyang sambit niya. Mula sa paniningkit ng mga mata ay nahaluan yun ng ningning. Akala ko ba'y masama ang pakiramdam mo? Ngumisi siya rito. Okay na ako. Pero kung ayaw mo, okay lang din. Mabilis na lumapat ang mga labi nito sa kanya. Marahas na halik ang binigay nito na nagawa niyang sabayan. Nahanap din ito ang hem ng underwear niya. At walang pagdadalawang isip na hinaklit yun. Hindi siya makapagprotesta. Gusto niya itong hawakan ngunit hindi niya maigalaw ang mga kamay. Bumaba ang halik nito sa kanyang panga, kasabay ng paghihiwalay nito sa kanyang mga hita gamit ang isang kamay nito. I feel like I need to punish you for no apparent reason. Mabigat na bulong nito. Sinubukan niyang ngumiti. Dapat lang talaga naparusahan siya nito. I won't mind, Rafael. Makahulugan niyang bigkas. Naging hudyat yon upang magpatuloy ito. Napapikit siya. Hindi siya nagreklamo sa bawat malalim at marahas na galaw. Pigil niya nga lang ang sigaw at baka marinig na naman sila ni Serenity. Halos tirik na ang araw ng sunod niyang gising. Wala na sa tabi niya si Rafael. Ayaw niya pang tumayo. Bahagya ring umiikot ang paningin niya dahil siguro sa puyat. Kung hindi niya lang naririnig ang tawa ni Serenity sa labas ay hindi pa niya pipilitin ang sarili na bumangon. Wala pa nga siya sa wisyo noong maligo pero agad siyang bumaba. Dinatnan niya sa kusina si Serenity na kumakain ng spaghetti. Gusto niya ngang masuka matapos makita ang spaghetti pero iniwasan na lang niya ng tingin. Morning! How was your sleep? Hinapit ni Rafael ang bewang niya at inamoy pa ang buhok niya. Agad niyang pinulupot ang braso sa bewang nito at isiniksik ang ulo sa hubad nitong dibdib. Inamoy niya pa ito. Gustong gusto niya ngayon na natural nitong amoy. Humahalo sa niluluto nitong putsero. Mahina itong tumawa. I'm cooking, baby. Bawal yumakap. Tinaasan niya ito ng kilay. Ngumisi ito at mabilis na hinalikan ng mga labi niya. Of course not. You can stay like this. Stay with me.
Kumislap pa ang mga tingin nito. Napalabi siya. Huwag ka na nga ulit aalis ng matagal. I won't. Not anymore. Bulong nito. Napanatag siya roon. Sinulyapan niya pa si Serenity na nakataas kilay sa kanya. You look like a koala, mommy. Komento nito na kinaawang ng mga labi niya. Humalakak si Rafael sa sinabi ng anak. Pinatay nito ang kalan bago binadingan ng anak. Don't be harsh to your mommy, baby. I am not, Daddy. I'm just stating a fact. Namilog ang mga mata niya. Ba't kanino ka nagmanat ganyan ang ugali mo? Pakunwaring umirap ang anak niya habang si Rafael ay mahina muling natawa.